Magandang araw po sa ating lahat. Isang ordinaryong araw na naman ng nanay na nasa bahay lang. Pero proud na proud dahil kahit nasa bahay lang ay marami na rin akong nagagawa. Tulad na rin ng pagbablog na minsan lang talaga ako makapag-post. Pagpasensyahan nyo na at ngayon lang talaga ako nagiging busy. Yeah, for today's video ay magluluto po ako ng puso ng saging. Napakasimpleng luto lang po ang gagawin ko dahil ito lang naman po kasi talaga ang alam kong gawin. Ang pagluluto sa kusina at paglilinis lang ng bahay na ordinaryo nating ginagawa araw-araw. Pero kahit papaano ay naging proud din talaga ako dahil bilang nanay ay mahirap talaga ang mga gawain sa bahay. Hindi po talaga madali ang paglilinis lang sa bahay at habang nagbabantay ng mga bata. Though wala tayong mga karir na katulad ng iba at sumasahod, pero worth it naman ang pag-aalaga natin sa ating mga anak habang maliliit pa sila. Kaya pagkatapos hiwain ng maninipis ang puso ng saging ay nilagyan ko na ito ng asin para mapigaan na din. Para naman kahit papaano ay matanggal ang katas nito at syempre dahil kapag hindi ito natanggal ay magiging pait talaga ang pagluluto ng puso ng saging. At dahil kami lang naman ang asawa ko at dalawang anak ko dito sa bahay, dalawang recipe ang lulutuin natin for today's video. At eto shortcut, luto na ang ating puso ng saging. Pinakuluan ko lang yan ng saglit lang. Gusto ko talagang mangyari dyan ay talagang wala ng pait. Kaya na-discover ko naman talaga kasi nung nakaraan nagluto din ako ng puso ng saging at hindi ko pinakuluan ay mapait pa rin. Kaya naman sisimulan natin sa paglalagay ng mantika para sa ating ginisang puso ng saging. Na kung palang nilagay dyan ay sibuyas, pagkatapos ng luya at kamatis at syempre hindi mawawala ang ating bawang. Pagkatapos niyan ay sinunod ko na kaagad ang manok. Nilagyan ko na lang din ng pepper. Pagkatapos niyan ay nilagyan ko din ng asin. At pagkatapos niyan ay mix-mix lang katulad ng ginagawa ko ngayon. Nung mahalo-halo ko na ng maigi ay nilagyan ko na kaagad ito ng tubig. Baka naman tuluyang masunog ang aking niluluto. At syempre dahil may mga anak nga ako ay kailangan din talaga ng sabaw yan. At nung nailagay ko na ang puso ng saging na pinakuluan ko kanina, isinunod ko naman siya nung maluto na nga ang manok. Simpleng recipe lang po talaga ang alam ko pagdating dito sa puso ng saging. Pagkatapos niyan ay nilagyan ko na rin siya ng pechay. Maraming pechay. Kasi ayaw ko naman talagang maabutan na masira na naman ang aking mga pechay katulad nung nakaraan dahil hindi ko na nga sila maasikaso at dahil hindi ko na rin sila maluto lahat-lahat. At naglagay na rin ako ng konting asin lang para makasiguro nga na hindi siya maalat ay tinikman ko na kaagad kasi pwede namang dagdagan ng sabaw. Ayan, luto na ang aking ginisang puso ng saging. Ang next recipe naman natin ay tortang puso ng saging. Diba, andyan na ang itlog, meron na ring garlic at meron na ring onion at pagkatapos niyan ay nilagyan ko rin ng pechay at nilagyan ko rin ng flour. Kung napapansin nyo nga sa harina na nilagay ko ay wholemeal flour po ang nilagay ko dyan. Kung makikita nyo talagang super dry siya, huwag kayong mag-alala at magtutubig din yan ng sarili niyang tubig. Naglagay na rin ako dyan ng white pepper. Siyempre, huwag kakalimutan ng asin. Ayan, ready ng ating mixture para prituhin. Gay na nga pala ako dyan ng mantika. Be generous sa paglalagay ng mantika dahil baka naman masunog lang ang pagluluto natin. Sobrang bango na nga nito ay talagang super excited na ako. Habang nilalagay ko to ay namimiss ko talaga ang tito ko na nagmadalas na magluto nito sa amin dati. Hindi nga pala siyang pumupunta sa bukid at pagkatapos nyon ay umuwi siya sa bahay at nagdadala siya nito. Kaya naman nakakamiss talaga pag kumakain ito. At ngayon ko lang talaga napatunayan na nawawala talaga ang pait ng puso ng saging kapag pinakuluan mo siya ng saglit lang. At habang nag-voice over ako nito ay maririnig yung anak ko dito sa background dahil kandong-kandong ko siya dahil nagising siyang bigla. Talaga ang pinaka-challenging sa akin pag nagising si baby at hindi pa ako tapos mag-edit or mag-voice over. Lalo na pag baby ay hindi mo talaga mapigilan kung anong gusto niyang gawin. Ayan, sa wakas luto na lahat ang ating tortang puso ng saging. Napakasarap naman talaga nito, oo. Kaya naman hindi talaga ako magsasawa at uulitin ko talaga ito. Syempre nung matapos na nga ito ay gumawa rin na ako ng sausawan. Iwa na rin ako ng kamatis at sibuyas. Nilagyan ko na rin ng toyo at suka. Lagyan ko na rin ng konting paminta lang. Halo-halo ko lang yan ng bahagya at pagkatapos niyan ay kain na. Syempre, kahit nakainan ko na yan ay naglagay pa rin ako ng presentation para naman kahit papaano ay may maganda kayo nakita sa videong ito. Nakaluto na kayo ng puso ng saging. Ano pong madalas ng recipe na ginagawa nyo? Pa-share naman po dyan at i-comment nyo na lang para maluto ka sa susunod na pagluluto ko ng puso ng saging. Nung matikman ko na nga ang mga luto ko ay talaga naman, sabi ko sa inyo, legit talaga na 100% para sa akin ay napakasarap talaga. Kanina pa lang nung habang nagluluto ako ay tumikim-tikim na rin ako. Kaya naman satisfied ulit ang cravings natin for today's video. Nga pala, hindi ko nga pala nabanggit na itong puso ng saging ay bigay lang ito ng kaibigan namin. Pero syempre kailangan natin ipatikim ito sa mga junakis ko kung talaga bang legit na masarap. Kaya naman proven and tested na talaga at ginawa niya na nga parang pancake. Nung hapon
kahapon ay dumating na ang asawa ko at bitbit niya na naman ito. Taka nga ako sa asawa ko ay may bitbit na naman na tinapay at ang dami pa namin tinapay sa ref. Dahil may bitbit na naman siyang manok, ay ito na naman ang lulutuin kasusunod at syempre may apple na din. Kaya hindi naman talaga maikukuble na tumataba na talaga ako lalo. Dahil ayan may tinapay. Ayan tinapay na naman. Syempre may nabubulok na naman kaming saging at lulutuin ko naman yan as banana bread. Syempre hindi mawawala ang ating mga gulay. O diba? Lagi talaga siyang bumibili ng gulay dahil yan ang favorite niya. Dahil dyan natapos na rin ang isang araw. Wag niyo pong kakalimutan na kahit gaano tayo kabisi sa bahay, yung dadalhin ang worries niyo sa pagtulog dahil tomorrow is another day. So, huwag kalimutan i-like and share. O siya dito na lamang. God